Hilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Matapos ang magnitude 5.7 na lindol kahapon na naramdaman din sa Metro Manila. Tatag ng MRT, LRT, mga mall at iba pang establishmento pinag-aaralan. Inay at kanyang anak kumpirmadong patay sa lindol at tsunami sa Japan. Pamilya ng mga biktima tanggap na raw ang sinapit ng mga mahal sa buhay. Pagragasan ng tsunami sa Miyagi, Japan, nakuna ng video ng isang OFW. Tubig dagat sa paligid ng palyadong nuclear power plant sa Fukushima, Japan. Kontaminado na raw ng radiation. Mga kargamentong pumapasok sa South Harbor sa Maynila, idinadaan na sa radiation portal. Mga pasahero sa NAIA mula sa Japan, dapat na rin daw i-screen ayon sa Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Ombudsman Mercedes Gutierrez, tuluyan ang in-impeach ng Kamara matapos ang botohan na inabot ng madaling araw. Gutierrez, handa raw harapin ang impeachment court. Ilang depositor ng ipinasarang Bangko Filipino nag-init ang ulo sa mahabang proseso para mabawi ang kanilang mga deposito. Yung 6,000, kasi yung 5,000 pwede makuha sa loob ng isang buwan eh. Pero yung 6,000 lang, maghihintay pa rin ba kami kagaya na naghihintay ng 500,000? Asong nawala ng malay sa Amerika. Nasagip matapos i-mouth-to-mouth ng trainer. Congressman Manny Pacquiao may nakainitan na naman sa Twitter na nagugat sa di niya pagdalo sa impeachment proceeding sa plenaryo. Dahil sa batikos, Pacman umayaw na sa Twitter. Komedyanteng si Tomas ng Comedy Bar pumanaw na. At Michelle Madrigal at John Hall hiwalay na raw. Ano kaya ang dahilan? Magandang gabi po, 2 Pilipino ang kumpirmadong patay dahil sa tsunami sa Japan. Natagpuan ang bangkay ng mag-ina sa isang bahay sa lungsod ng Iwaki. Umaasa ang embahada ng Pilipinas na hindi na madadagdagan pa ang bilang ng mga Pinoy na namatay sa trahedya. Sa mga sandaling ito, tuloy po ang pag-aasikaso ng mga taga-embahada sa mga kababayan nating lumikas dahil sa banta naman ng radiation. Marami sa kanila ay gustong-gusto ng umuwi ng Pilipinas. Mula sa Tokyo, Japan, nakatutok si John Veneracion. Napakaraming basura, napakaraming putik, kung kaya't hanggang sa mga... Sa paraan ng Philippine Embassy dito sa Tokyo, may 32 Pinoy pa ang hindi mahanap o unaccounted for ng mga taga-embassy. Ang masaklap na balita, 2 Pinoy na ang kumpirmadong nasawi. Magkasamang nakuha sa ilalim ng guho ng isang bahay sa Iwaki City ang katawan ng mag-inang sina Grace Agnes o Presyo Hiruta at anak na si Maria. Kinilala ang bangkay ng dalawa ng asawang Hapon ni Grace Agnes. The search and rescue team discovered the body of Mrs. Hiruta inside the vicinity of the house of a certain Mr. Suzuki on March 19 in Iwaki City, Fukushima Prefecture. The cause of death is tsunami-related. Apparently, the address was washed away, and so siguro pati yung mag-ina they were discovered in a residence several houses away. Doon na lang nahanap. So yung dating tinitirahan nila ay wala na wash away. Kapila ng mga kumukuha ng travel documents sa Embahada ng Pilipinas, nakilala namin si Merlin Matsumoto. Taga Fukushima rin siya at nagkataong kaibigan pala niya si Grace Agnes.
Kasi malungkot ako kasi kaibigan ko siya. Tinuring ko siyang kapatid dati. Tapos nagkahiwalay kami sa trabaho. Sa ngayon, marami pang mga Pinoy ang piniling manatili sa Fukushima Prefecture at sa mga lugar na nasa loob ng 30-kilometer danger zone mula sa Fukushima Nuclear Power Plant 1 na itinakda ng Japanese government. Ang mga Pinoy naman na lumilikas nasa 3 evacuation center dito sa Tokyo. Isa itong Wesley Center dito sa Tokyo, Japan, sa 3 sa natitirang evacuation center para sa mga Pilipinong naapektuhan ng lindol at tsunami. Pero kung makikita ninyo, di mo mapagkakamalang isang temporary shelter. Ang pagkain, napakadesente. Adobo at kanin. Meron pang dessert, maha blanca. Lahat ng mga ito, donation mula sa mga kapwa Pilipino at sa iba pang nationality na hindi naman naapektuhan ng tsunami at lindol. Sapat man ang supply ng mga pangunahing pangangailangan pero naninibago pa rin ang mga Pinoy na ito sa buhay bilang evacuee. Ang mga may naipon namang pera, nag-aayos na ng kanilang mga travel document para makabalik ng Pilipinas. Napansin nga ng mga taga-embahada na dumoble raw ang bilang ng mga nag-aayos ng papeles para makauwi ng Pilipinas. Gusto namin umuwi sa Pilipinas, una yung nuclear na nga parang sasabog, yung hangin, may halong parang pagka nasinghot ng tao, pumapasok sa katawan yon. Kaya kung hindi parang bakasyon muna sa Pilipinas. Mabigat man sa kalooban ay tinatanggap ng kaanak na mag-inang Pilipinong namatay sa Japan ang kanilang sinapit. Pero masakit sa kanila na hindi na nila masisilayan ang kanilang mahal sa buhay kahit sa isa at huling pagkakataon. Nakatutok si Ian Cruz. Dito sa Parañaque namin nahanap si Lola Veneranda Opresio, ina ni Grace Agnes Opresio Hiruta at lola naman kay Maria Hiruta. Ang mga unang Pinoy na iniulat ng DFA na nasawi sa lindol at tsunami sa Japan. Matatagang kalooban ni Lola Veneranda nang makapanayam namin. Tanggap na niya na sa larawan na lang niya makikita ang pang-apat na anak na si Grace Agnes at 12 anyos na apong si Maria. Nauna yung anak, mga 3 araw bago makita yung anak, pero si Grace 7 araw bago makita siya. Doon din, malapit sa lighthouse, malapit sa pinag-anuhan ng anak niya. 7 days niya doon. Natabunan siguro bakit hindi ka agad lumutang. Na-cremate na raw ang katawan ng apong si Maria at maaaring ipakimate na rin ng anak na si Agnes ng asawang Hapon. Kaya di na raw maiuwi ang mga ito sa Pilipinas. Maraming lalakarin eh. Mahirapan silang magparnis doon ng mga gagawin. Baka pagdating dito na naman, sasabihin naman may radiation yung anak ko. Doon na lang siya. Sina Aya at Yoko Opresio nalulungkot sa maagang pagkamatay ng kanilang tita Agnes at pinsang si Maria. Nung nakatira pa raw sila sa Fukushima, sila ang magkakalaro ni Maria. Mula raw sa kanilang bahay roon, kitang-kita raw ang dagat. May mensahe ang magpinsan kay Maria. Maria, shinde gomen ne, kenkaste gomen. Ano ibig sabihin nun? Sorry, kasi nag-aaway kami. Maria, doko ni temo, gambatte ne, mo samishiku nai de. Gomen ne, tatoeba, kenkaste mo. Ano ibig sabihin nun? Kahit saan siya magpunta, wag na siya malungkot. Sorry rin kung minsan nag-aaway kami. Mag-ingat siya dun sa pupuntahan niya. Nasa Japan rin ang ina ni Aya at Yoko. Mayroon pa raw silang isang tita at ilan pang mga pinsan doon. Kaya naman iba yung pag-iingat ang kanilang paalaala sa kanila, lalo't di pa tapos ang nuclear crisis sa Japan. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Labisang pasasalamat ay isa nating kababayan na nakaligtas sa tsunami na humampas sa lalawigan ng Miyagi. Nakunan pa niya ng video ang mismong pagtama ng tsunami. Nakatutok si June Veneracion live mula sa Tokyo sa Japan. June? Mel, dahil sa nangyaring kalamidad dito sa Japan ay karaniwang tanong pa rin ay gaano nga ba kahirap ang maipit sa rumaragasang tsunami? Naranasan niya ng ilan sa ating mga kababayan at nagawa pa nila ng kuna ng video ang kanilang naging mapait na karanasan. Narito ang aking report. Tsunami na siya. Wasak lahat ng Damang-dama ang takot sa kuhang ito ng OFW na si Hener Gonzaga sa Ishinomaki City sa Miyagi, Japan nang aktwal na rumagasa ang tsunami noong March 11. Mataas at napakabilis daw ng agos ng tubig. Marami ang nabigla at hindi agad nakahanap ng mataas na malilikasan. Wawa naman nga sa iba,
Wala nang makikitang lupa sa shipyard na ito kung saan nagtatrabaho si Hiner nang pumasok na ang tubig. Maswerte at nakaakyat agad sa isang crane ang kumukuha ng video at ang mga kasama niyang OFW. Nasaksihan nila kung paano nilamon ang kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan. Wala na, lungkot na kinabukasan. Parang magkakauwian na ng Pinas. Umuulan pa ng snow. Ano na makakauwi nito? Sa panahong natikman ni Hiner ang lupit ng tsunami sa Japan, dasal daw ang kanilang naging sandigan. Pagkuha ko ng video, nangangatog yung kamay ko baka sa malaglag mo ko na yung remembrance man lang. Tapos nervyos, syempre, kailangan mabuhay para sa mga anak ko. Ayun po, darasal na sana buhay talaga. Importante yun eh. At nakalampas ka. At nakalampas naman po sa awa ng Diyos. Sa kabila ng naranasang hirap, hindi raw muna uuwi si Hiner at kanyang mga kasama dahil wala silang pera. Nangako naman daw ang kanilang employer na hahanapan sila ng bagong mapapasukan. Mula Tokyo, Japan, Jun Veneracion. Mel, ang kababayan natin kumuha ng videong inyong napanood at kasama na rin yung iba pang mga OFW ay naninirahan ngayon sa isang temporary shelter dito sa Tokyo City. Ang problema ay hanggang Biyernes na lang sila binibigyan ng pahintulot na tumira nga dyan sa tinatawag na Wesley Center na yan. Pero ginarantiyahan naman sila ng mga taga-Philippine Embassy na ililipat sila sa isa pang evacuation center dito rin sa lungsod ng Tokyo. Mel? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. May ilang pong mga natakot sa lindol na naramdamang kagabi dito sa Metro Manila at iba pang mga lugar. Pero tinitiyak po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLCS. Wala yung kinalaman yung lindol na yung kagabi sa magnitude 9 na lindol na gumimbal sa Japan kamakailan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nakita namin yung mga ilaw, tsaka yung aquarium, umuga. Yung sinabing lumilindol yung mga bata, parang nakiramdam na kami kung mauulit, kung ano. Sabi ko, sandali lang naman, bali wala naman yun. Halo-halong reaksyon ng mga taga Marikina sa lindol na naramdaman nila. Eksaktong alas 6:37 kagabi. Isang Marikina sa nakaramdam ng intensity 4 na pagyanig. Dulot ng magnitude 5.7 na lindol kagabi. Intensity 4 din sa Maynila, Bacoor, Cavite, Talisay, Batangas, Batangas City, Tagaytay City, Lubang sa Occidental Mindoro, at Puerto Galera at San Teodoro sa Oriental Mindoro. Intensity 3 naman sa Quezon City, Mandaluyong, Makati, Malabon, Taguig, Alabang, Dasmariñas, Cavite, sa San Jose at Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, Calapan sa Oriental Mindoro, at sa Malolo sa Tobando sa Bulacan. Ramdam naman ang intensity 2 sa iba pang bahagi ng Metro Manila, Gitnang Luzon at Southern Tagalog. Abot pa hanggang Baguio. Natukoy ng PIVOLCS ang sentro ng lindol sa layong 12 kilometro sa hilagang silangan ng Lubang Island. Ang lalim nito, 75 kilometro. Fortunately, itong earthquake na malalim, dala na rin dito, mahina na ng bahagya yung pagyanig na naramdaman sa ibabaw ng lupa. Paglilinaw ng PIVOLCS, walang kinalaman ang naganap na lindol sa Pilipinas kagabi sa mga aftershock na bunsod ng magnitude 9 na lindol naman sa Japan. Ibang trench system to at nandito tayo sa western part ng Philippines. Bukod sa malayo, hindi rin siya related doon sa plate na gumalaw doon sa Japan. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.